Meron tayong 30-year-old follower na nagtanong kung kailangan pa daw bang operahan yung undescended testis na niya ngayon na adult na siya. Kasi it's usually a disease of the young. Kasi bata pa lang nalalaman na. Pero nga, merong ibang mga kalalakihan na tumatanda not knowing na may kakaiba sa kanila. Kasi syempre, growing up, isa lang yung bayag na nakakapa nila. Tingin nila, yun yung normal. Until malaman nila during physical examination or nagkumpara sila ng mga kaibigan nila. Ngayon, just to illustrate kung ano yung ibig sabihin nun, ayan. Ang undescended testis ay kapag yung testicle ay hindi bumaba sa normal niyang kinalalagyan. Kasi kapag nasa sinapupunan tayo ng ating mga magulang, ay ng ating nanay, nagsisimula ang testis sa loob ng tiyan. So, ang original position niya, ito. Nakita niyo yan? Yan ang original position ng testis. Tapos ito yung path of its descent. At ang normal position niya, dapat nandun siya sa scrotal sac. Pero, anywhere along the path ng descent, pwedeng mag-stop yung um, pagbaba ng testis at doon siya mapopwesto. Kung tama, ang pinaka madalas dito sa superficial inguinal pouch, tapos anywhere, yung iba abdominal, intra-abdominal, yung iba nasa ring, yun yung naoperahan. Okay? Ang goal kapag ooperahan mo ang undescended testis ay ibaba siya sa normal position niya. Kasi pag wala siya sa scrotum, ang theory ay at sa studies, lumalabas na pwedeng may infertility risk at merong risk of malignancy. So, early on, at 6 months of age, latest ay 18 months of age, adjusted by age of gestation, dapat maoperahan na yung bata para maipwesto ulit yung testis doon sa tamang kinalalagyan. So, sa adults, nagkakaroon talaga ng problema sa fertility. Tingnan niyo ito. Lumalabas na bumabagsak ang fertility rate ng iba ng mga pasyente, ng mga lalaki na dating merong undescended testis. Magkaiba pa yung rate kapag unilateral versus bilateral. So, mas masama yung rates kapag bilateral yung undescended testis. Kapag hindi rin naibaba sa tamang pwesto ang testis, mataas ang chances na magkaroon ng tinatawag na testicular torsion na umiikot within itself yung testis at mapuputulan ng blood supply yung testis. Pag nangyari yun, emergency yan. Dinadala sa ospital at inooperahan. Ano yung operasyon? Emergency orchiectomy. Tatanggalin mo yan. Scrotal exploration, pero pag hindi ka umabot sa tamang oras, mamamatay na yung testis at kailangan ng tanggalin. Tapos, ang pinaka-dreaded na pwedeng mangyari ay magkaroon ka ng cancer sa testis. Ang sinasabi ng data, galing sa American Urological Association, na yung mga pasyente na merong history ng undescended testis, merong increased risk of testicular cancer. From 0.05 to 1%. Mababa, pero it increases your risk. So, doon sa nagtanong sa akin kung kailangan bang operahan ang undescended testis, syempre, ang tamang sagot dyan ay you have to weigh the risks and benefits ng operasyon. Hindi naman absolute ang lahat ng bagay. Kailangan mong pagdesisyonan kung magkakaroon ka ng future problem with infertility and cancer at yung added risk ng pagkakaroon ng hernia, which is usually kaakibat ng undescended testis, then you'll have to reconsider kung magpapa-opera ka ba o hindi. Okay? Pero yung ideal time talaga na na-operahan yan, especially is in the pediatric age kapag
batang-bata pa yung at 6 months to 18 months yung patient. Okay? Sana nasagot natin kung kailangan bang operahan ng undescended testes even in adults. Ako po si Dr. Drew, urologist. Thanks for watching.